on stage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good afternoon sa lahat ng mga nandito. Wait lang natin, mga alas 2. Nasaan kaya itong ibang to, no? Mini final coaching sa Taga Lifetime 2.0 kung saan ma-access ng lahat. Pero mamayang gabi si Sir Moises ulit. Bali, last night ni Sir Moises, ang next na naman ay sa January, yung mga basics sa verbal. And then, November to December, mid-November, bali, ang topic natin mid-November to December ay pure math. And then January to March, all coverage sa civil service exam. May live po ba ngayon? May live po ba ngayon? Live po ito. Good afternoon sa lahat ng mga nandito. So, sino ditong taga Lifetime 2.0 lang? Abangan nyo sa Friday, yung whole day final coaching natin. Pero para sa lahat man yun? Para sa lahat. Is this legit po ba? Ano legit? Patapos na po kami. Abangan nyo na lang po yung libre para sigurado legit. Ayan. May nagtatanong ngayon lang. May 150 po ba? Meron man ako sinagot. Legit? Is this legit po ba? Ay, para sigurado kang legit. Abangan nyo na lang ako sa libre. May libre naman. Good afternoon. 4 minutes from now, mag-start tayo. Happy Sunday sa lahat. Happy Sunday. Ang bilis. Next Sunday, exam na. Ganitong oras, tapos na kayo mag-exam. Isipin nyo yun. After sa exam, let me know din kung alin dito sa mga sinishare ko na literal na lumabas. May mga literal man yan, or kahalintulad. Yung tipong kunti na lang ang diferensya. Yung katulad doon. Yung backpack na nag-climb pa sa mountain. Hulo, literal na lumabas. Mga ganyan ba? Para alam natin kung alin doon sa mga sinishare ko ang naulit. Tapos, yung iba naman, ganun kasi yan, napapansin ko yung pinaka-style nila pagka-next, hindi man siya yung tipong naulit, pero kunti lang yung changes. Dito ko nga ilagay yung yung babasahin kong comment na ito. Bilang, narinig ko yung parang may nila, pagka-next, hindi man siya yung tipong ano kaya to? Parang may ulan. Pero kunti lang yung changes. I-off ko nga to. Parang may ulan. Ito ba yung wait lang nga, i-off ko na lang yun.
Umagos sa araw. Wait lang ha. Ino-off ko yung isang kuan para tingnan ko lang kung okay ba. Pareho lang. Pareho lang. Saglit lang kay pinakinggan ko sarili ko. Ito parang pareho lang. Pareho lang. Good afternoon. Ilang tulog na lang ay. So, sana lang talaga lahat ng mga nandito 1 week na. Heavenly Father, thank you Lord sa isa na namang araw sa aming pang-araw-araw o gabi-gabing pagre-review. Sana Lord ay gabayan niyo po kaming lahat na nandito na gustong maipasa itong civil service exam. Sana yung lahat ng mga technique ay makukuha nila at ma-apply nila. Sana matapat sila sa mga questions kung saan madali lang nilang sagutan para maipasa nila ito, makakuha ng item, ma-regular o ma-promote sa kanilang department, Lord. Lahat ng ito, Lord, ikaw lang talaga ang tinatrust namin sa lahat ng ito, na sana, Lord, wag mo kaming iwanan sa mga, lalo na sa araw ng exam, na sana maipasa na talaga namin ito, Lord. Amen. Hindi ko ba na-post? May soft copy na po. May soft copy na po to. Bakit hindi nila alam? Wait lang ha. Baka sa lifetime main ko na post. Tingnan ko lang. Lifetime 2.0 files. Nakapost naman. July 30 pa nakapost. So that's 2, 1, 2, 3. Mga 3 days ago na nakapost. So anyway, let's start. Sa lahat, sino mga first time dito? Mga first time na kung saan matagal na sa grupo pero first time nag-attend. Sino first time dito na matagal na sa grupo pero first time nag-attend? Yung August 7, iba po yung August 7. Sa August 7, yun po yung pinaka-summarize ba kung alin doon yung palaging nasa exam, yung mga ganyan ba, mga huling bulong natin yung August 7. So for sure, meron tayong mauulit na nasa set 1, set 2, at set 3 sa August 7. O, nakaprint na daw sila. Hindi po to set 3. Anong title? Ano bang, mayroon bang nakalagay na title? Mayroon man. August 2, Lifetime 2, Civil Service Exam Mini Final Coaching. So, ibig sabihin, hindi ito set 3. Anong title ng set 3 natin? Diba ang title dito doon ay set 3 of 3. Wala mang set 3 of 3 ngayon. Alam niyo ba kung paano hindi kayo nag-print sa schedule? Nag-update man ako ng schedule. So anyway, start na tayo. Sa coverage ng civil service exam, professional at sub-professional, verbal, numerical, general information, pareho. Vocabulary 5, sentence completion 5, identifying errors, sentence structure, paragraph organization, reading comprehension, under yan sa verbal.
Okay, under yan sa verbal. Taga civil service mismo nagbigay dyan. Mga 10 item basic operation, 10 number sequence, 10 word problem. Under yan sa numerical. Sa August 7, yes, pero hindi pa ako tapos. Abangan nyo lang kasi ipopost ko naman. General information. Depende na lang kung ilan yung matitira. 5% lang to sa kabuuan. Ito ay 30%. 30%. Now, dito tayo sa professional and sub-professional. Ito yung pagkakaiba nila. Kapag ang topic ay analytical, malamang professional yan siya. Sa word analogy, 5-5, 5 tig-dalawahan, 5 tig-isahan. Sa logical, 10 yan siya, verbal and non-verbal. Assumption, 5 conclusion, 10 data interpretation, maliban na lang kung ibahin na nila ang lahat ng coverage ng exam. Sa mismong itong dalawa na to, 35% yan siya sa kabuuan. So, kapag sa proof ka, clerical, filing, and spelling. Pero kapag ang topic ay general information, numerical, verbal, sub-proof. General, numerical, verbal, professional, and sub-proof. Okay na tayo dito? Number 1, ito yung example sa vocabulary. Ganito yung example. During the meeting, Marco gave a furtive glance at his phone under the table, making sure that his supervisor did not notice. Dapat, ito yung mga clue na yon, did not notice daw. So, therefore, secretive and cautious. August 2. Next, when Anna won the grand prize, she stood flabbergasted, staring at the stage with her mouth wide open and unable to speak. Oh. It means extremely surprised. Flabbergasted. Extremely surprised. Ito mga words na mga ginamit natin, lalo na sa Friday, lahat ng mga listahan natin sa vocabulary, kabisaduhin nyo kasi never naging na zero ang grupong ito. The teacher's timely intervention prevented the small disagreement between the students from turning into serious fight. Intervention means act of getting involved or yung mismong action na nito. Interference. Intervention, ginagamit kasi namin itong word na intervention sa planning ba. Yung planning, kapag mag-gather ng information, mag-plan, and then lalo na sa mga nurses, planning, and then sa medical field ba. And then, sa diagnosis or nursing diagnosis, and then intervention. Intervention means nandoon na yung action, nandoon yung gagawin natin. Gagawin na mismo. Number 4. Ito naman yung sentence completion. Ganito yung style sa sentence completion na 5 item ang katulad nito. The speaker talked so blank that the audience struggled to stay awake during the presentation. Nag-struggle. Ito yung clue, nag-struggle daw to stay awake. So malamang sa malamang, boring ito. Boring style malamang siguro to kasi struggle to stay awake. Enthusiastically
Nag-struggle man sila, so malamang hindi ito. Confidently, clearly, politely, monotonously. So, monotonously, boring ba? Number 5, the child held the fragile vase so blank that everyone feared it would slip from his hands. So, meron na naman ditong mga clue. Carefully, tightly, natatakot man sila. So, malamang hindi siya carefully, malamang hindi siya tightly. Malamang hindi siya securedly and gently. Kasi, feared, everyone feared it would slip from his hands. Kung the child held the fragile vase so carefully man, so hindi ma-feared ang everyone. Awkwardly. So awkwardly, kaya everyone feared it would slip from his hands. Number 6, the witness answered the question so blank that the lawyer began to doubt the credibility. Ito ang clue. Began to doubt yung credibility sa mismong sinabi niya or sinagot niya. Ano daw? Sino to? Wait lang. Bakit merong ano? Sino tong? Saglit lang. Kasi may nakikita akong bakit kaya saglit lang ha? Bakit kaya kuan sila? Paano tong naging ano? Pending. Wala man akong pending. Siguro nag-request na sila bago man sila naging member sa Lifetime May. Saglit lang. Dapat kasi matik na sila makapasok. So bakit kaya naka-pending a day before? So nag-request na to sila. I strongly okay, wag na nga lang. The witness answered the question. So nag-doubt naman, malamang ito na yun. Ano to? Vaguely. The witness answered the question so vaguely that the lawyer began to doubt his credibility. Malamang hindi confidently, honestly, eagerly, bravely. Doubt naman ang lawyer. Mga limang ganito, ito yung magaling to si Sir Mueses, di ba kagabi? Mayroon naman siyang mga ganito. So, mga limang item na katulad nito, ito yung hanapin nyo kung alin sa mga sentences ang grammatically correct. He is one. He, singular. Dapat ang kasunod ay is. Dito pa lang, eliminate na itong choice E. Elimination will increase our chance of getting the correct answer. He is one of the. Isa siya sa mga empleyado. Marami dapat ito kasi isa siya. So therefore, yung walang S, eliminate na natin. Yung pinaka-subject natin dito ay he is one of the employees who arrives early every day. Ang pinaka-subject natin dito
ngayon ay yung mga empleyado. Isa siya sa mga empleyado. So marami sila. Marami sila. Marami. Therefore, dapat arrive. Hindi itong which, who, tao man to. So therefore, ang sagot dito ay letter B. Mga 5 item na ganyan. She enjoys. Walang problema. She enjoys reading, to swim, biking. Awkward, no? Parallelism. Ang problema dito, parallelism. Parallelism. She enjoys read. Doon tayo sa reading. Asa naman yung reading? Reading, swimming, biking. Number 9. Ang under sa identifying error, lahat naka-line. Sa identifying error, lahat naka-line. And then, 5 item din ito sa actual na exam. Each employee, kapag palagi kayo nag-attend, Mr. Moises, no? Ang dami talagang matutunan natin. Kapag sinabi natin each, singular. Each employee must submit their reports before Friday, no error. So, kung tutusin, no, pareho lang man, okay man sana to. Okay man sana. Pero, for civil service exam, ito ay dapat his or her. Singular man ang each. Although, wala mang problema kung each employee must submit their reports. Pwede mang no error ito. Pero for civil service exam, his or her. Tapos, i-refer natin kapag itong ganitong there, dapat sa plural siya gamitin. Okay? For civil service exam. Kaya, ang error natin dito ay si letter C. Pero hindi siya automatic na talagang may gagamit dito na there, mali talaga yan siya. Hindi naman automatic na mali yan siya. Pero for civil service exam, na stricto sa mga grammar, dapat his or her yan siya. Number 10, strategies that the teacher uses to, so hanapin natin kung kanino yung subject mismo, kung kanino siya nakapares. Strategies. Ano ipares natin sa strategies? That the teacher. So, hindi pa. Itong that the teacher, ibig sabihin nito parang ini-elaborate or ano tawag dito? Yung tipong pinipicture out mo na ano ba itong strategies dito. Itong strategies that the teacher uses. So, kanino si uses dito? Strategies that the teacher uses to encourage classroom participations. Kanino si uses? So, si teacher kang teacher yan, pares ni teacher. Okay? Ano daw? Ma'am, 7A, 7A, he is one of the employees. Tanggal na ang, ano bang nangyari dito sa letter number 7? He is one of the employees. Yan ang turo ni Sir Muscay. Akong hindi po ako nagkakamali. Thank you po. No problem. He is one of the employees. Tanggal na ang of. He is one of the employees. Tanggal na. He is one
He is one of the employees. Tanggal na ang of. Tapos, yan po ang turno ni Sir. Kung hindi po ako nag... So, he is one of the employees. Who arrived early, he is one of the employees. Good luck sa exam. Okay. Tingnan natin, i-review natin kay Sir Moises. So, later na lang yan. He is one of the employees who, nalito tuloy ako, he or he arrives, one of the employees. Kay tanggal naman pag after sa of, no? Sa bagay, tama ka rin. Pero i-double check ko yung one of the. Yung word sa one of the. So, number 10, strategies that the teacher uses. So, saan itong si uses to encourage classroom participation? Anha inject ang employees, plural, kaya arrive. Okay. Thank you so much. Strategies that the teacher uses to encourage classroom participation includes. Kanino naman to nakapares si includes? So, kanino nakapares si includes? Yung mismong strategies. Si strategies ay plural. So, since plural si strategies, dapat ang plural sa kanya yung pares, walang S. Okay? Kapag yung plural, yung kaniyang pares, walang S. Using small groups and clarifying expectation, therefore, ito yung ating error. Si letter C. Kadalasan kapag hindi naman natin pwede kasi marami naman to, na-include naman to, mayroon naman tong and, yung strategies, so okay na tayo na strategies yan siya, pero ang ating error dito ay itong include, dapat include. Okay, happy? Meron yata to kay Sir Moises. Dito tayo sa paragraph organization. Sa paragraph organization, according tayo sa choices. Okay? According tayo sa choices. Sa choices, purong letter E yung nasa last part. So, wala na tayong problema diyang nasa last part. And then, yung nasa unahan ay A, isa lang yung D. Okay? So ngayon, yung letter A, many students struggle with time management. Many students struggle with time management, especially when balancing schoolwork and extracurricular activities. Si letter D, effective time management begins with, kung ikumpara mo silang dalawa, isa lang dyan ang topic sentence. So therefore, eliminate na natin si letter D. Okay na tayo na ang topic sentence natin dito ay si letter A. Sa letter A, sa mga choices, mas marami ang letter D, isa lang si letter C. Huwag nyo lang kalimutan kung ano yung nandito. Many students struggle with time management daw. So, especially when balancing schoolwork and extracurricular activities. Tapos si letter D, without proper planning, important tasks are often postponed in favor or less urgent activities. Tapos, effective time management, dapat mamaya na yung effective, dito muna tayo sa without bago yung effective na yan. So, doon muna tayo sa without, therefore, i-out na natin yan. Tatlo na lang. Meron naman tayong last na letter E. So, ngayon, ang problema na lang,
Wait lang. May dalawa palang pareho dito. Is it B, oh, is it B, C, or C, B? Dalawa tayong kapareho dito ba? By mistake. So, alin dito kaya ang pwedeng mauna? O, kalimutan nyo na lang yung isa. O, alin dito ang pwede nating mauna? Tingnan mabuti na yung last ay, therefore, learning how to manage one's time wisely is essential for academic success. Is essential for academic success. Tapos, yung letter B and C, hindi pwede mauna. Without planning, without proper planning, important tasks are often postponed in favor of less urgent activities. As a result, they cram the night before deadlines, which often leads to stress and poor performance. Kung unahin natin dito si letter C, after sabihin natin, without proper planning, important tasks are often postponed daw in favor sa less, kung unahin natin ditong letter C, ha? Tapos, ito yung nauna. Without proper planning daw, important tasks are often postponed in favor or less urgent activities. And then, effective time management begins, parang awkward man, kung isunod natin si letter C. Without proper planning, naintindihan nyo? Yung letter D ba? About sa without proper planning, di ba mas maganda sa na as a result, tapos solusyon, di ba mas maganda? Di ba magkasunod na yan siya. Tapos ang sabi dito, without proper planning, important task na ganun. Tapos di ba mas maganda na ang isunod natin dito na without proper planning, as a result, resulta sa without proper planning ba? As a result, they cram. Kaya, importante yung effective time management. Importante yung effective time management. Importante yung effective time management begins with setting clear priorities and creating a realistic schedule. Therefore, learning how to manage one's time, di ba mas okay kung mauna si letter B kay ni letter C? Solusyon na kasi itong si letter C, effective time management. Effective time management. Ito namang without proper planning, as a result daw dyan sa without proper planning, they cram the night before, which often leads to stress and poor performance. Effective time management begins with setting clear priorities. Tapos, yung regarding dyan, therefore, learning how to manage one's time wisely is essential for academic success. Pero at least man lang, no, yung mga nauna, maka-eliminate na tayo kung sakali man na medyo nalilito kayo, although ang sagot naman talaga dito ay itong letter A. Kung sakali mang nalilito kayo, at least you have 50% chance of getting the correct answer. Happy? Again, according tayo sa choices, lahat ng nauna ay letter B. So, wala na tayong question dyan. Yun yung kagandahan kapag according sa choices. Kaysa basahin mo pa lahat na malilito ka pa, asan ba dito? So, nunid na natin hanapin si topic sentence kasi siya lang ang nasa unahan, letter B. Trees provide many benefits to the environment. Ang next ay, is it C, A, D? Letter C. Trees also give. Ay malamang, out na natin si letter C kasi meron na siyang also. Malamang yung also na yan, meron siyang binigay pa na kinaklaro regarding sa benefits.
So, i-out na natin si letter C. Ang A, they help reduce air pollution by absorbing carbon dioxide. While, wait lang, si letter D. Si letter C, for this reason. No, ang binasa ko letter D. Yung binasa ko letter D. Tapos, ang ina-out ko si letter C. Pero anyway, yung binasa ko letter D, binasa ko also man yan. Letter C, for this reason, out na rin yan for this reason. Okay na rin. Tama lang din pala. So, dalawa na lang. Now, we have 50% chance of getting the correct answer. So, okay, goods na tayo dito. And then, ang kagandahan pa dito ay pareho yung last. So, ang B, A, ang problema na lang natin kung C, D or D, C bago yung mismong last. So, doon na lang tayo mag-focus sa C at saka sa D. Yung ating A, they help reduce air pollution about carbon dioxide. Kung ikumpara natin yung dalawa, si C at saka si D, trees also give. So, kung also give, dito pa lang, they help reduce. Trees also give. So, dapat ito yung dalawa ang magkasunod. Yung about pa rin sa benefits. Ang pinag-usapan dito kay benefits man sa trees. Ganun lang din naman dito sa letter D, benefits pa rin. As a result, or for this reason, For this reason, many communities encourage people to plant more trees. So, bali ito yung mga benefits for this reason. Ibig sabihin ito ay those benefits ba? Ito yung pinaka-importante or para sa komunidad na mag-encourage sa tao to plant more trees. And then, because of these advantages, protecting our forest is very important. So therefore, mas logical kung uunahin natin si letter D bago si letter C. So, okay tayo dito. Number 13. Sa paragraph or sa reading comprehension, mga 5 item din ito sa actual na exam. Sa mga final coaching natin, ang ating reading comprehension, marami na dyan ang mismong mga kapariho talaga sa actual na exam. Kung papansinin nyo lang, or may konting na iba, pero mga ganito ang tanungan ba. This paragraph best supports the statement that, ganun. Take a deep breath. Dapat happy lang. Dapat focus lang. At huwag magpapadistract sa mga surroundings. Public libraries play an important role in promoting literacy and lifelong learning. So ito yung sa public libraries daw. Para magchichismis ka lang ba? They provide free access to books, digital resources. So kapag nag-enumerate na, pwede namang hindi mo sila basahin lahat-lahat. Basta alam mo na kung ano yung mga ine-enumerate, ito ay they provide free access daw. So para sa books, digital resources, and educational programs for people of all ages. In many communities, libraries also serve as safe spaces for students to study. Para kayong nagmamaritis ba? Safe spaces daw to study and for job seekers to search for employment opportunities. Because of these services, libraries remain essential institutions despite daw dito sa mga digital media. This paragraph best supports the statement that ang digital media has replaced, hindi man siya nag-replace, eliminate na natin yung mga obvious na mali.
Dapat magtira tayo ng mas okay na yang nagtitira tayo ng nalilito tayo kaysa naman ni isa wala man lang tayong na-eliminate. So mag-eliminate tayo. Na letter B, public libraries are no, ay hindi. 'Di ba? Essential pa rin siya. Remain, the word na meron dito ay remain essential. Public libraries continue, yan, yun, remain, continue to serve important community functions. Halimbawa na medyo alanganin ka ba, hindi ka masyadong kumbinsido, pero i-keep mo yan kay remain means continue. Letter D, libraries are only useful. Ay, hindi mo masabing only useful, kay useful man din siya sa job seeker study, at saka sa job seeker. So, eliminate na natin yan. Yung tipong minsan, kahit natumbok na sa ibang choices, naghahanap pa rin tayo ng ibang mas magandang pagka-explain or pagka ano ba. So, hanapin natin. Letter E, job seekers rely solely. Ito yung mga words na solely, only. Careful tayo sa mga word na to kasi baka ito yung talagang kadalasan na nabilong sa mga mali. On libraries for employment. Wala na. So therefore, ang sagot dito ay letter C. Number 14. Mga 5 tig-isahan ang hanapin sa actual na exam ba? Mga 5 ganito. Yes po. Minsan lang, relax lang tayo, wag masyadong pangunahan ng takot. Kay so far naman, itong mga binigay ko sa inyo, na-change lang yung storya, pero ganito lang naman sa actual na exam. O katulad ng about sa kamuti. Hindi pala. Kuhaan pala yung about sa kamuti. Nakuha nyo na? Alam nyo na yung sagot doon? Okay. Number 14. By doing elimination, nakukuha ko na talaga yung mga tamang sagot. Or at least malapit kayo sa mismong sagot. Endemic is to restricted as pandemic is to what? Sana palagi nyo nang naririnig ito, pero kapag first time nyo ito, ang sagot ay boundless. Kay ang endemic kasi restricted, ina-associate siya sa kung saan local lang ba, endemic. Then ang pandemic kasi pang-international, pero hindi yan ang gagamitin natin. Kaya ang hindi man local ang mga ginamit na mga words. So, restricted man, so boundless. Tranquility, ay sus, lumabas to last March, di ba? Ito ba yung lumabas last March? Katahimikan is to peace. Tranquility. Ano bang exact word itong tranquility? Tranquility. Calm. Or kapayapaan. Yun ba yun? Ano ba itong tranquility na to? Is to peace. Katahimikan. Basta, yang dalawa na yan ay magkahalintulad. Complacency is to what? Complacency, kontento man to. So, kontento, satisfaction. Sino di ba lumabas to nitong March or August ba to lumabas? Number 16. Ito naman yung need mo or ito yung nararamdaman mo. Tapos, ano ang makapasatisfy dito? So, ganon yung relasyon dito. Ito yung nararamdaman mong hunger. Ano makapasatisfy nito? Food. Kapag nararamdaman mo yung thirst, ano ang makapasatisfy dito? Yung bottle, yung drink, yung juice, yung glass, yung water. Ano ang makapasatisfy dito? Hunger. Kinakain. Masatisfy ba siya?
Thirst. Ano ang makapasatisfy dito? Kung gusto niyong drink, dapat hunger is to eat. Para thirst is to drink. Dapa? So therefore, this is water. Engine is to car. Tire is to road. So engine. Ano ba yung engine? Part. Part to whole. So ang relasyon na nandito ay part. Ang tire, part sa road. Eliminate natin yan. Mga obvious ba? Heart, part sa body. Ay, malamang, di ba? Part sa body man tong engine. Heart, part sa body. Ang tire, hindi man. Bus, driver, bus. Part ba yan sa? Part ba yan? Hindi. Driver siya. Ang fuel, part ba yan sa tank? Siya yung laman ng tank, ng tangke. Brake, ay, hindi yan siya. Laman ng tangke man yan. So, therefore, heart. Engine is to car. Ang pinaka-essential part sa car ay yung engine. Ang pinaka-essential part sa, ang relasyon dito, ang pinaka-essential part sa car ay engine. Ang pinaka-essential part sa body, heart. Okay kayo. Number 18. Gawa natin ng istorya ba? Ay, ang author is to book. So, ang libro, ang gumawa ng libro ay si author. Tao to. Tao, tapos ito yung ginawa niya. Ginawa. Gumawa siya ng libro. Yung author, siya yung gumawa ng libro. Si director, bali yung creation niya. Si director, siya yung gumawa ng film. Si pilot, siya yung gumawa. Halimbawa, kung medyo nalilito kayo dyan. Si pilot, siya yung gumawa ng airplane. Si reader, hindi siya gumawa nito. Si printer, hindi siya gumawa nito. Si editor, siya yung gumawa ng newspaper. Hala, mayroon na tayong 50% chance of getting the correct answer. Di ba maganda yung mga ganyan? So, alin ba talaga sa dalawa? Si editor siya bang gumawa ng newspaper? Itong si editor? Editor ba yung nakalagay doon? Kasi sa gumagawa ng ano ba, film man ang tawag doon sa mismong natapos ni director. Hindi ba yun? Or si editor ang gumawa ng newspaper. Paki-double check daw. Kasi ang relasyon natin, yung tao na yan, which is tao naman si director at saka editor, siya ang gumawa ng libro. Si director gumawa ng film, si editor gumawa ng newspaper. Alin ba talaga dito? parang gusto ko mang, oo nga naman, no? Si editor ba ang gumawa ng newspaper? Ano ang pinakatawag sa taong gumagawa ng newspaper? Editor ba yun? Director, siya mismo. Parang mas tumbok man to. Otherwise, minsan, may mga choices pa naman talaga doon sa actual na, katulad dito, yung mga nasa choice list, bala, masyadong malapit yung mga choices. Ang date sa files nito, nasa last talaga siya, pinaka-latest. Yung PDF nito ba, pinaka-latest. Ay, journalist. Oo, no, mga journalist man, mga writers. Diba, journalist ba? Editor. Parang hindi man, no, editor. Director, film. Oh. So, anyway, okay na tayo. Director, film man din. Yan yung kagandahan kapag journalist o mga newspaper, no? So, yan yung kagandahan kapag
Nag-eliminate tayo. Yes, questionnaire pwedeng sulatan. Questionnaire pwedeng sulatan. Pero hindi siya ang gumagawa. Ay, very good. Ay, very good. Nag-i-edit lang po si editor. Oh, ng newspaper pero hindi siya yung gumagawa. Publisher, ang publisher kasi, 'di ba yung magpa-publish sila yung ang publisher sila yung financial support. Kung hindi nagkakamali ang Beautiful Me, 'di ba? Publisher. Sila yung financial support. So, journalist, no? Pwede po sulatan, huwag lang shadean ang questionnaire. Kahit ano ang sulat-sulat mo doon sa questionnaire kasi after naman sa exam, i-shred nila ang questionnaire. Number 19, mga 10 item na ganito. Okay. 5 men. Uy, 5 sila. Anton, Brando, Carl, Dan, Edgar, 5 sila are standing in line. Q, in line. Bakit yung Q? Ang daming mga U, E. Meron akong nakikita ng ano ba? Short clip niyan. The one who is tallest, pinaka-tallest daw, sulat na tayo ng tallest. The one who is tallest, I see Brando. Second and fourth daw sa mga pinaka tallest naman si Brando, no? Tapos yung okay, 1 2 3 4 5. Tapos second and fourth taller are either si Dan or si Edgar. Dan or Edgar. Dan or Edgar. Next ay third smallest. So ang third smallest is higher than Edgar and Carl. Carl is the smallest. So si Carl mismo ay smallest na. So ngayon ang natitira, third smallest is higher than Edgar. So kung higher daw ni Edgar ang third smallest, so therefore out si Dan dito, out si Edgar, nandito si Dan. Sino pa bang hindi na-mention dyan? Anton. Si Anton. So ngayon, tallest, saan naman yun? What is the order, the correct order from the smallest? So from the smallest tayo, dapat ang nauna ay si Carl. Ang next ni Carl ay si Edgar. Ay wala na, letter A na. Okay, huwag nyo nang tingnan yung iba para hindi na maubos yung oras nyo. Kasi yung mga ganito, nakakaubos ng oras. From smallest daw. Ito man yung smallest. Huwag nyo i-memorize si Carl at saka Edgar, ha? Kaya malaking posibilidad, ABC, XYZ yung nasa actual na exam. Number 20. Mga 20 item itong mga ganito. A to H are persons compared according to their age and speed. Nakakalito ito, kailangan mag-focus tayo. So, kailangan mag-focus din ako kay otherwise ako mismo ang malilito. In which they finish a certain job. A is older than B. So dito tayo sa mga oldest. Si A daw ay older than B. Si A ay older than B and faster than C. So dito tayo sa mga fastest. Si A ay faster than C. Okay na tayo dito. Sa una, wala na tayong problema. Next. C is young, letter
D is younger. D is younger than E. D is younger than E, older than C, and slower than F. So si D is lower daw ni F. So ito na yon. Whoops. Tama kaya yan? D is younger than E, older than C, slower than F. Okay? Yung mga fastest, ilalagay natin sa taas. G is older. Si G daw ay G is older than H, younger than C. Si G is older than H, younger than C, slower than H, faster than F. Woo! Okay? Happy? Last ba to? H is older. H is older than A. H is older than A, younger than C. O wala, tama na yan siya. H is older than A. Bakit iba yung binasa ko? H is older than A. Okay na tayo dito. H is older than A, pero slower than C. Si H ay slower than C. Yung mga pariho, itong dalawa, lagay ko na siya dito. Asa naman yun? Ayan yan. Lagay ko siya dyan. Ayay. Wait lang. Lagay ko siya sa taas. So, ito na yon. Ayan. So, H, ito na yung H is older than A. Slower than C. So, si H daw ay slower than C. Mayroon naman tayo ditong, ayay, na-delete ko. Slower than C. So, ito naman siya. Ikulay-kulay natin. Slower than C. Si H ay slower than C. Wala na. Based on the preceding statement, which of the following is true? So, itong si letter C, isang tao lang to ha. Isang tao lang yan siya. Okay? Then, alin pa ba dito? F. O, itong F na to, isang tao lang din yan. Pariho lang din. Isang tao lang yan. O, nagkasunod-sunod na siya. Ayan, isa lang yan. So, yung letter F, yung letter C, boss na ang oras. Pero, anyway, hindi man kayo mag-i-explain sa actual na exam. So, kaya nyo yan. Kayo lang naman mag-usap-usap doon sa sarili nyo. Ano? Okay. Which of the following is true? Si H daw ay older ni B. Which is, si H ay older ni B. Faster daw siya ni A. Si H ay faster. Ay, hindi. Mali. Okay? Si G daw, masaman si G, older daw siya ni E. Ay, hindi. Mas older si E. So, mali. Is older daw siya ni E. Si D, si D is the eldest. Ha? Hindi man eldest si D. O boss. C is the youngest. Ay, hindi rin. C is younger than D. Faster than, wait sa. C is younger than D. Perfect. Faster than H. C ay faster than H. Tama. So therefore, ito yung tamang sagot. Wala na. Ubos na ang oras mo. Kaya kapag unahin nyo yung mga madadali para sa inyo, tapos
Maglaan din talaga kayo ng oras kasi 35% ito sa actual na exam. Uy, nawala ako. 1, 2, 3, 4. Nandito man ako eh. Data interpretation. Mga ilang item to? Mga 10 item. O, 10. O, 10 item to mga ganito. O, if in the year 2025, if 2025, 15 pala. Asan ang 15 dito? Oh. If in the year 2015 daw, there is 20, ano ba? 20 increase in total number of members enrolled in 2014 by both classes, then find the total number of members enrolled in 2015. So, ang nandito ay sa Zumba man ito, so meron tayong 150 plus 70, 220. So, kung 220, mag-increase daw ng 20% dito sa 220 plus 20% dito. Tandaan, percent, sabay out sa dalawang zero, ito lang ang i-multiply, so 44. 220 plus 44 and 264. 264. Next, for which food grain consumption was there successive increase over the given set of years. Minsan, under sa data interpretation, hindi tayo palaging nag-solve. Alin dito yung consistent na nag-increase? Tingnan nyo lang. Yung rice, 97, naging 89. So, out na tong si rice. Si wheat, consistent yung increase. Dito naman, hindi. Consistent yung increase ay itong wheat. Number 23. Pattern lang ang hanapin natin dito. So, parihong mayroong ganito. Circle. Lahat. May, wait lang. So, sa taas, yung gilid, okay. Nandyan lahat. Yung nasa taas, yung nasa gilid, pero since pariho sila, wala. Kapag pariho, mawawala. Kapag hindi pariho, meron. So, dito naman, walang kapariho. Yung sa gilid, walang kapariho. So, yan ay nasa letter A. Pattern. Walang kapariho ba? Walang kapariho. Number 24. Medyo obvious yung pattern dito, no? Obvious ang pattern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Malamang 1, 2, dapat tatlo. Ay, obvious man, no? Pariho yung mga, pariho man sila. Nadagdagan lang ng isa. So, masyadong obvious yung 24. 25. Kapag ganito, 5 ang given, tapos wala nang iba, ibig sabihin nito, add 1 out lang to. Obserbahan nyo yung mga add 1 out na to, anong meron. Lahat ng mga lines ay equally divided, except dito. Lahat ng mga line ay equally divided, except sa letter B.
bananas are fruits. Ay, nandito na si ano. Banana. Lahat ng banana ay fruits. Sa conclusion, dapat nasa given. Ang conclusion, dapat nasa given. All banana ay fruit daw. Leo Smile is wait lang. Itong si Leo Smile ay banana daw. So, parte siya sa banana. Are bananas. So, parte siya sa banana. Leo Smile are bananas. Conclusion, dapat nasa given. All fruits are banana. Baliktad man. Hindi pwede. Leo Smile are fruits. Kasi lahat nga ng banana ay fruits. Tumpok na yan. Okay na yan siya. Huwag nang tingnan yung iba. Otherwise, kung marami pa kayong oras, pwede nyo namang tingnan yung iba. All bananas are, ay hindi pwede. Walang sinabing lahat ng banana ay Leo Smile. Pero Leo Smile are bananas. Some bananas are fruits. Hindi pwedeng some bananas are fruits. Hindi. Some fruit ka mo, pwede pa. Some Leos are bananas. Hindi. Kay Leo Smile nga ay banana. So therefore, it's letter B. Conclusion, nasa given. Regular exercise and balanced diet significantly reduce the risk of heart disease. Conclusion number 1, dapat nasa given. People who do not exercise are more likely to develop heart disease. Nasa given mismo na regular exercise significantly reduce the risk of heart disease. So, therefore, nasa given ng regular exercise, so people who do not exercise are more likely to develop heart disease. Meron man dyan sa given. Pinaliktad lang to, pero nasa given. Literal. Number 2, maintaining a healthy lifestyle can help prevent heart disease. Conclusion, dapat nasa given. Actually, itong maintaining a healthy lifestyle can help prevent heart disease. Ang lifestyle na to, ito pa rin yung regular exercise and balanced diet. So therefore, i-accept pa rin natin ito. Nasa given. So, this is both 1 and 2 follows. Number 28. Online learning platforms have become more popular due to their flexibility and accessibility. Ang online learning platforms. More popular. Katulad na ngayon, yung ginawa natin ngayon. Conclusions. Traditional classroom learning is no longer useful. Wala namang binanggit about sa traditional classroom. Kahit baliktarin niya pa natin about naman yan sa online. So, hindi tayo mag-assume na may binanggit about sa traditional classroom. Pwede pa online learning platform, anong traditional classroom. So, wala yan siya. Conclusion number 2. Many learners value flexible study options. Popular due to their flexible accessibility. So, i-accept natin yan. Therefore, ang sagot dito ay conclusion 2 follows. Sa assumption, wala sa given. A TV commercial for a perfume for men shows a girl talking to the audience that she likes the perfume too. Assumption, wala sa given, no? The perfume can also be used by women. Although wala man sa given, pero nag-support ba siya sa given? Kapag sinabi niyang she
she, perfume para sa babae ba? Para sa lalaki. Tapos she likes the perfume too. So, ibig sabihin, porket gusto niya, can be used by women din. Letter B, the perfume is strictly for men. Strictly, ito yung magpapamali itong mga strictly ba? The perfume is strictly for men. Nag-support ba to? Na nag-commercial about perfume for men? So si letter B, nag-support ba siya na strictly for men lang? Letter C, the perfume is good for children. Ay, hindi man ito nag-support. Men should only use that perfume and no other. Ay, hindi yan nag-support. Wala namang sinabi dyan. Commercial siya, pero hindi sinabi na should only use. Letter E, the perfume smells good. Assumption tayo ha, wala sa given, pero nag-support sa given. So, mayroon ako nakikita mga answers. Alin dito ang mas mabigat na nag-support sa statement? Ang statement, a TV commercial for perfume, for a perfume for men. Panglalaki, shows a girl talking to the audience that she likes the perfume too. Alin dito ang nag-support sa statement? Kung like niya ang perfume, the perfume can also be used by women? Or the perfume smells good? Gusto ko rin yung perfume na yan. Ang sarap ng pangamoy. So, can be used by women? Maka-attract, yes. It attracts both gender. Ibig sabihin, the perfume smells good. Ito lang ang ibig sabihin doon. TV commercial ba? The perfume can also be used by women. Pero hindi is ibig sabihin, kapag ginagamit ng mga babae, hindi ibig sabihin na ilalike niya. She likes the perfume too. Itong mismo, ibig sabihin, smells good yan siya. Kasi hindi ko porket pwede sa pangbabae, hindi ko man pwedeng sabihin na I like the perfume too. I like this perfume. Ay, pang lalaki to. Ay, gusto ko tong perfume na to. Pero hindi ibig sabihin na porket gusto ko, can also be used by women. Ang gusto ko, na mas nag-support siya sa the perfume smells good rather than can be used by women. Wala sa given. Hindi rin siya pwedeng conclusion kaya wala man siya sa given. Kaya ang nasa given man, perfume for men. Men lang talaga. Smells good yan siya. Number 30. Because of the large number of potholes. Lumabas to ha. Pero malamang sa malamang maiba naman kay marami man sila. Ang dami nilang collections. Sana lang may mga maulit ba. Because of the large number of potholes daw sa road ba, reaching airport in time has become difficult. Assumption. Sipin mo, hala, ang daming lubak-lubak. Pagpunta daw, hindi daw madaling pupunta ng airport. Ganun lang, sipin nyo lang. Assumption. Wala sa given ha, dapat nag-support sa given. Reaching airport in time may not be always necessary. Ha? Anong may not be always necessary? Anong kinalaman nito? Anong nag-support ba ito? Hindi ba ito nag-support? May not be always necessary? Anong kinalaman ni reaching airport in time may not be always necessary? Anong kinalaman nito? Because of the large number of potholes ba? Yung mga pangit na mga daan. Reaching airport in time has become difficult. So, reaching airport in time has become difficult. Ibig sabihin nitong in time, necessary talaga siya. So, reaching airport in time may not be necessary. Ay, wala yan. Ibig sabihin sa statement, necessary siya. So, out na. Yan. There is no other convenient road to the airport.
Malamang ito ang nag-support kasi because of the large number daw, reaching airport in time kasi there is no other convenient road to the airport. Maliban lang yan. Kaya, difficult naman talaga. So, asa naman tong assumption? Assumption 2. Number 31. Ay, meron tayong mga konting mga pang non-professional. Subprof ba? Which of the following names would be filed fourth? Ang mga name, kapag mayroong ganito, one word yan siya. Enrile, Tayone, one word yan siya. So kapag may mga ganyan, one word yan siya. Andales Choa. Or ito ay Andales. Tapos dito ay one word yan siya, kahit space pa yan. Basta apelyido, one word yan siya. Tapos ito, kapag may slash, one word din yan siya. Ang tanong ay yung fourth. Yung parehong letter A, first and second na yan. Huwag na natin alamin kung alin yung first. Tapos, may letter D tayo, yan yung third. Ay, matik na. Ito na yung si Enrile na yung ating fourth. Which word followed by department? Followed by department. So, ibig sabihin, after dito, eliminate na si letter E, matic eliminate. Yung after sa DE, letter P man yan, pwede na nating pang eliminate kapag before. Ito kasi, dito yan siya sa before, eliminate. Ito ay E, nasa before din yan siya, eliminate. So ngayon, yung letter V, sila na yung i-next natin dito. Dapat, ang i-next natin ay yung pinakaunang letter V. So, therefore, ito yung next dyan. Ang department, before yan siya. Which word comes before? So, before margin. Lahat ng i-out na natin yan. Focus tayo sa mga before dyan. Meron tayong mga R, tapos sa dalawang R na nandito, doon tayo sa mga merong halos kapareho. So, doon na tayo sa letter R mag-focus. Sa letter R, itong si letter C ay nandito, tapos si letter K. So, therefore, ang comes before ay itong March. Arrange the following words in alphabetic order of the English Dictionary and identify the one that comes in the middle. Lahat sila ay may D-E-S. So, focus lang tayo yung mga after dito. E-I-P-T-K. Middle. So, ito yung first, second, R-S-O-P, A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K, K-L-M-N-O-P. So, ito yung fourth, ito yung fifth. Ang hinahanap natin ay yung middle or yung third. Arrange the following words in the alphabetic order na identify that comes second naman. Parihong mar. Hello? Parihong mar. So, ang next ay K, B, G, K, I. Second man daw. So, ito yung first.
Alin mauna, mas second itong si margin, di ba? Okay? Happy? May nagtawag sa labas. Number 36. Pattern lang ang hanapin natin. Saglit lang, ha? Okay. Okay. So, ngayon, dito na tayo sa anong tawag dito? Number sequence. Whew. Number sequence. 7, naging 16, naging 35. Parang nadoble man siya. So, yung pattern. Kapag praktisado kayo sa mga ganito, lalo na kung nag-attend kayo, nag-participate kayo sa daily quiz. Yung daily quiz kung saan, ay, anong tawag dito? Yung, merong mga number sequence doon, ang dami. I-multiply natin ng 2 equals 14. Ada natin ng 2, that is 16. Again, hanap tayo ng, i-multiply natin ito ng 2, 32. Kung adan ng 3, 35. I-multiply natin ito ng 2. Itong pattern, nag-guess lang tayo dito. Pag medyo doble man, 70. And then kulang man, so ada natin ng 4, 74. Kung i-multiply natin ito ng 2, 148. Kulang ng 5, 153. So therefore, i-multiply ko to ng 2. May pattern na ba siya? 306, tama ba? 306. So adan ko ng 6, 312. Okay, 37. Ano bang obvious dito? Ito. Tingnan nyo yung mismong masyadong obvious. Doble yung baba. Kaso lang, yung importante natin ay yung kasunod. Doble yung baba. Medyo, kunin kaya natin yung difference o di kaya quotient ang kukunin natin. Bigger number divided by smaller number. Bigger number divided by smaller number, that is 3. So, mag-multiply tayo ng 3. Bigger number divided by smaller number, that's 3. Multiply tayo ng 3. So, therefore, alternate pala ito na i-multiply natin ng 3. And this is 27. Number 38. Obserbahan nyo ng maigi. May na doble, pero how about yung iba? Na doble? Or doble-doble pero yung iba hindi naman? Pagkatulad ni 8 papuntang 10. Pero dito natin umpisahan. Katulad nito, doble pa rin yan. Pero hindi natin yan i-consider sa doble kasi kung i-consider natin doble itong 2 at saka 4, mawawala yung pattern. So, hindi natin i-consider, tingnan natin kung ano ba ang ibang pattern. Maliban sa 2 times 2 equals 4, pwede mang adan natin ng 2 para maging 4. So, ganun din adan ng 2 para maging 10. Ito na yung pattern. So, therefore, this is 22. Meron tayong nabuong ibang pattern.
Delikado tong number na to, no? Makuan kayo ba kung sa Bisaya pa malipat ba? Maano kayo ba? No. Meron palang hindi times 2 diyan. Ganun. Paano kung fraction? 1/4, 1/3. By the way, August 1 yung last nating daily mock test, daily quiz. Kung gusto niyong balikan nyo lang. Nakakatulong yun ba? 5/12, 1/2 equals. Yung mga math doon or numerical, daily quiz, nakakatulong yun, pero pwede nyong balikan, tapos na tayo doon. Meron kayang sariling mga pattern, obvious namang wala. Yung mga denominator, obvious namang wala. What about kung hanapan natin ng least common denominator? Hindi sa lahat ng panahon, kapag fraction, ay hanapin natin yung least common denominator, ha? Ang pinakamalaki ay si 12. Si 12 kayang i-divide sa lahat ng mga denominator dito. So, yan na yung ating least common denominator. 12 divided by 4, that is 3. 3 times 1 equals 3. 12 divided by 3, that is 4. 4 times 1 equals 4. 12 divided by 2, that is 6. 6 times 1 equals 6. Meron ng pattern. Therefore, this is 7/12. Next. Sa decimal, pwedeng meron kayang pattern ang lahat ng mga whole numbers? Mukhang meron. Or may sarili bang pattern ang lahat ng mga after sa decimal? O di kaya meron silang relasyon? Ay, may nakatagong relasyon si decimal to whole number. Okay? Okay. Ito yung may namin. So, ngayon, obvious na 7 squared, 49, 6 squared, 36, 5 squared, 25, 4 squared, so 3 squared, 9. 41. A is 8 years older than B. In 4 years, the sum of their ages, dapat ganun, is 80. A is 8 years older than B. Ilan man yung edad ni B, yung isa ay plus 8. In 4 years, so ito yung now, ito yung in 4 years. The sum of their ages is 80. So therefore, the sum of their ages now ay 72 dapat. So ito, dapat 72 ang sagot dito. So anyway, B plus 8B, pariho itong ada natin ng 4. Kaya in 4 years man yan. Ang total daw nito ay 80. 2B, tapos i-add natin yan, that is 16 equals 80. Since pang-add, pang-minus, and this is 2B equals 80 minus 16, this is 60, ilan ito? 64. 70, 80, 64. Para makuha natin yung value ni B, since ito ay pang-multiply, pang-divide. 64 divided by 2, this is 32. How old is B? How old is A? Ito man si A. Kung B ay 32, adan lang natin ng 8 equals 40. So kung 40, ito ay 32
Tapos, ito ay 40, di ba? 72 naman talaga. Tama lang din. So, pwedeng ito lang din yung gamitin natin. Okay, okay na kayo sa age problem? 1 week na. Sunday ngayon. Hello. Right after sa exam, let me know kung alin sa mga, lalo na yung taga-lifetime main, kung alin doon sa daily final coaching natin for 3 weeks, kung alin doon yung kahalintulad or yung naulit muli, kung ano yung mga vocabulary ulit, ganon. Lahat ng ito ay galing din sa mga members sa grupong ito. Yung kumuha last year, last March. So, ito na yung pinag-share ko rin sa inyo. Okay? So, therefore, ang edad niya ay 40. Next. How much is 4/5 of 1/4? How much is 4/5 of 1/4? Madali lang po. Cancel mo lang yan siya. 1/5. Meron tayong purong age problem lang nung Mayo. Nakasummarize yun sa ating Google Drive. Pwede nyo panoorin yun. Otherwise, pwede nyo ring panoorin yung iba pang mga age problem natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Marami tayong mga examples doon. As in, sobrang dami. Wala nga lang ako halos oras na mag-re-upload doon. So, how many meters of rope are necessary to tie off a protective area around hazardous building that is 9.5 meters wide and 11 meters long? Ang ibig sabihin lang nito, yung mismong tanong lang naman nito ay perimeter. Perimeter lang yung tanong dito. So, since ito ay isang necessary to tie up a protected area around hazardous building na merong 9.5 meters wide, 9 at 11 meters long. Ito yung 11, dalawa man yan, building man. Ito ay dalawang 9.5 din wide. I-add lang natin lahat na ito. So this is 18, my 0.5, this is 19, plus 22. So therefore, this is 41. Perimeter means total sides. The interior angles of a triangle are in the ratio of 1:2:3. What is the measurement of the largest angle? Ang total kapag triangle ay 180 degrees. Kapag circle, 360 degrees. Importante ito, lalo na kapag under sa data interpretation, mga pi ba? Na hanapan kayo ng ilan yung mga angle, yung mga ganyan. Mayroon pa naman yung half sa mismong circle daw, ganon, or 3 o'clock, minusan sa 5 degrees, yung mga ganyan. Lumabas yan. Mayroon man tayo niyan. So, ngayon, itong ratio na to, since 180, ang total sa ratio, i-add natin lahat yan siya. And this is 6. So, 180 divided by 6 ay 30. Largest man yan siya. So, i-multiply natin sa 3. 90. In other words, let n para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio na 1:2:3 na ang total daw ay 180. So kung i-add natin yan, this is 6n equals 180. Since pang-multiply pang divide, therefore, ang value ni n dito ay 30. Ang tanong naman ay yung largest. So, ang value ni n ay 30. Kung i-multiply natin yan, that's 90. Ito lang yung pinaka-shortcut. Which is equivalent to dividing a number by 0.05. So, kaya na to.
In case na lalabas ulit, ibang mga numero, kaya na to kapag mag-divide tayo ng decimal. Pariho lang yan kapag mag-divide tayo ng fraction. Equivalent mismo sa decimal dyan. Ay, smallest pala nakalagay. What is the measurement of the, smallest lagi sa na-print. Smallest ang na-print nyo. Lagay na lang natin to na smallest. Bakit smallest mo sa inyo? Smallest. So, dapat, ang sagot, maglagay tayo ng 30 dito. So, dapat, 30 ang sinagot nyo. So, dapat 30 yung sinagot nyo. Madali man tayong kausap. Which is equivalent to dividing a number by point. Importante 30 ang nilagay nyo, ha? Which is equivalent to dividing a number by 0.05. Anong sagot nyo? Kung ano man numero na yan, kung mag-divide tayo ng 0.05. Alam nyo ba equivalent nito? 0.05? Kopyahin si 5. Matik maglagay ng 1 sa denominator. Ilan yung 0 after sa decimal or ilan yung numero? 5 over 100. So therefore, 0.05 means 5 over 100. Greatest common factor ay 5. 5 divided by 5 equals 1. 100 divided by 5 equals 20. So therefore, n divided by sa fraction na 1 over 20. Remember, equal yan sila. Division of fraction. Division of fraction, kopyahin si n. Ang division maging multiplication. Reciprocal yan ay 20. Alin sa choices ang mag-multiply ng 20? Happy? Huwag kayong magpapalito nito ha, kay sayang. Halimbawa na lang kung okay lang magkamali, pero yung mga napaka-easy na tanong, siguraduhin nyo na tama yung sagot nyo. At yung obvious na mali, di bali nang malito kayo, basta ang obvious na mali, na eliminate mo na, ipag-pray mo na lang na sana masagutan yung tamang kuha ba. Okay? Happy? Any question? Ano na tayo ngayon? Mamayang gabi, si Sir Moises. So, lahat ng topic natin para sa final coaching natin, third set, ay under sa mga nasagutan na ni Sir Moises, pero may mga portion doon na iba. So, sagutan na lang din natin. Then, the rest ay sana matapos natin para i-finalize ko lang yung lahat ng topic natin para sa ating Friday. Yung one whole day Friday, ang isi-share ko doon kasi huling bulong siya. So, i-mention natin para lang tayong sa Friday, gaya ng dati ba, na para lang tayong, kayo mismo ba, para lang kayong nag-aaral o nagre-review na meron kayong napapakinggan ba? Nagre-review kayo actively ba na, okay. So, pag mag-mention tayo ng mga words, ganon. Ano ba yung imbroglio? Okay, kaya ko na yan, ma'am. Alam ko na yan, ganon. Ano yung slumber? Ay, kaya ko na yan, ma'am. Okay. Loquacious! Ay, alam ko na yan. Ano yung loquacious? Ganon. Ang dami pa namang listahan din ni Sir Moises, di ba? Yung listahan ni Sir Moises, i-memorize nyo, pero yung listahan ko rin,
Yun ang number one, yung i-memorize. Kaya yun ang paulit-ulit na mga words. Never na zero ang grupong ito. So yan yung kagandahan. At least man lang, no? Ma-perfect tayo sa verbal. Lalo na kapag isa kayo sa medyo palagi na lang bagsak sa verbal. So, isipin nyo na lang, ay, yung paragraph organization according sa choices. Diba? Di bali na lang malito ka, at least alam mo na paano mag-eliminate. Kasi kapag mag-eliminate tayo, talkative, kapag mag-eliminate tayo, ma'am, yung 7, kapag mag-eliminate tayo, iba pa rin kapag ano tawag dito, instead na 20% chance of getting the correct answer, hala, kaya mag-eliminate mo tayo, lalakas yung chance, tataas yung chance. Okay, tataas yung chance. Okay, balikan natin ngayon, tapos na tayo, dito na tayo, focus na tayo, mag-isip na tayo. He is one of the employees who arrives early every day. By the way, yung everyday dito, alam nyo na ba na ang everyday versus everyday, alam nyo na ba na magkaiba ito? 2 words versus 1 word. Lalo na kapag malay natin, no, malagay pa to sa spelling ba. Simple sa inyo. Thank you, ma'am. Okay. Dito muna tayo sa everyday versus sa 1 word. Itong 1 word, ang ibig sabihin nito, mga ordinaryo ba? Ordinary days, yung mga ordinaryo lang. Normal days lang. Everyday, ito yung araw-araw. Nandito yung araw-araw. Or ito yung daily. Okay? Tapos dito yung who arrives. Sino si mga who? He is one. Isa siya sa mga empleyado na who arrive. Dapat talaga ay, ano tawag dito? Employees. Ito yung pinaka-subject dito, nakaparis ni arrive. Kasi ito mga employees ang nag-arrive man early every day. Araw-araw ba? Araw-araw. Thank you so much. Kung medyo, yung tipong mahina kayo sa English, doon kayo mag-focus kay Sir Mueses, tapos idagdag nyo yung style ko na wa style ba? Alam nyo yung wa style? Yung tipong, sa estudyante ako, pang wais ang style ko sa English. Yung tipong, kaya ko talaga siyang ma-perfect ba? Na muntik na ako ma-best in English. Na, ay, hindi, pwede ka mang kaakala ng teacher na kasi kapag mga top kayo, dati, lahat ng grades namin nasa blackboard, tapos ipapakita sa lahat ng mga, para kumbaga, transparency ba, na makikita kung sino ba talaga ang valedictorian, tama ba na ito si valedictorian, salutatorian, tapos first, second, kung sino matap ba. Tapos, yung sa akin pa, bigla pa akong, isipin mo na lang, biglang, ang unang nakita ng teacher, oy, si Leonalhin ang best in Filipino pa to. Kung, oy, hindi man kay mas, may lamang pa na isa, yung points ba, may lamang na points, di, out na naman. Pagdating naman sa English kay, uy, lagi nila akala kay consistent pa yung mga grades ko. Uy, mataas. Tapos meron namang umakyat ng ilang points doon sa kabila, ay wala. Yung kaklase ko ba? Kasi wise method lang. Iba kasi kapag medyo magaling talaga. Yung wise method, kahit limot mo na, meron at meron, makakalusot ka pa rin. Yun. Iba po yung tatanggalin nila, iba po yung tatanggalin kapag off. May mga subject natin na off, ano ba yun? May mga subject din, anyway, sa Sir Mueses, may mga one of the naman si Sir Mueses. May mga one of the si Sir Mueses. Hanapin niyo yung topic ni Sir Mueses na merong mga one of the.
Ano ba yung mga topic ni Sir Mueses na merong one of the? Ito si Sir Mueses man ito. Asa naman yung, mayroon ba ditong one of the? One of the. Oh, iba to. Natapos na to ni Sir Mueses, no? Wala mang one of the dito. Hanapin nyo yung topic ni Sir Mueses. Anong session ni Sir Mueses na merong one of the? So anyway, see you mamaya. Ayun, isang huling bulong. Kuan pa yan? Hindi pa yan tapos. Soon to be. Thank you so much. Thank you. And hanapin. Oh, dahil po doon sa who. Oh, very good. As I remember po kung tama. Session 6. Oh, tingnan nyo yung session 6. Kahit yung PDF with video, mayroon naman yung link. Hanapin nyo na lang yun. Thank you so much. Love you all. See you tonight at 7.